Alright mga kababayan, ito pag-usapan po natin itong mga nakita ko pong balita na kung saan mga kababayan, kung matatandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo noong mga nakaraang araw na pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik itong mga Duterte. Pero pagdating po dito po sa isang taong akusado mga kababayan at hindi lang basta-basta yung inaakusa, doon sa taong yon ay napakaiingay po nitong mga Duterte. Kung mapapansin nyo po, noong mga nakaraang buwan mga kababayan, nagkaroon ng PIDEA leaks. Etong si Senator Bato de la Rosa na kung saan ang sinasabi ng karamihan sa mga kababayan po nating Pilipino nasayang lamang daw po ang pera ng ating mga kababayan at nasayang lamang daw po ang oras ng ating mga kababayan kasi nga walang kwenta di umano yung naging hearing nitong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, gusto pong sundan niya ni Senator Robin Padilla na kung saan gusto po ni Senator Robin Padilla na paimbestigahan po mga kababayan yun nangyari daw pong pagsalakay dito sa mga property nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. At dito mapapag-usapan din po natin yung naging bira at pagsagot mga kababayan nitong si General Manager Robles dun sa isang grupo na nagdemanda po sa mga opisyales ng PCSO. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga video na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok naman daw kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Shoutout po sa lahat ng member ng One Squad Forever, yung mga supporter po natin na nakatutok po at nanonood sa atin, na naghahanap ng kaibigan. Welcome na welcome po kayo sa One Squad Forever. Message nyo lamang po si Ma'am Chaychir sa ating comment section mga kababayan. So anyway, eto pag-usapan na po agad natin etong nakita nating balita na kung saan eto daw pong si BP Inday Sara Duterte mga kababayan ay kinwestiyon ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang mga ari-arian nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kita nyo ha, pagdating kay Quiboloy at pagdating doon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, meron po silang komento. Pero pagdating po sa issue ng West Philippine Sea, tingnan nyo mabuti etong si BP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, tahimik at no comment. Pero pagdating sa pagtatanggol sa isang akusado at hindi lang basta-basta yung inaakusa sa taong ito ay maiingay po sila mga kababayan. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy kung saan nadamay ang ilang bata. Git naman ng PNP, mga supporter ng pastor ang nagsama sa mga bata bilang panangga sa mga pulis. Pero pinairal pa rin daw nila ang maximum tolerance. Kita nyo ha, ang ginawa ng mga taga-suporta nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy mga kababayan para maprotektahan yung ari-arian ng kanilang poon, nagsama po ng mga bata. Ngayon mga kababayan, syempre, ang ating mga kapulisan ang ipapatupad niyan yung batas na naiatas po sa kanila. At yung kanila pong pinunta dyan sa mga ari-arian nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy ay para iserve yung warrant of arrest mga kababayan. Ngayon, ang ginawa nitong mga taga-suporta nitong si Quiboloy, nagsama ng bata, gumamit ng bata at sa saya ng bata nagtago etong si Quiboloy mga kababayan. Diba sa madalit salita mga kababayan, kung ating lalawakan yung ating pangunawa, nagtago si Quiboloy sa mga bata. Mga kababayan, gawa ng nagsama ng mga bata etong mga taga-suporta nitong si Quiboloy para hindi sila mapasok ng ating mga kapulisan. Yan ba ay trabaho ng isang pastor na sinasabi ninyong may malasakit sa inyo? Kung talagang may malasakit sa inyo yung si pastor, hindi niya nahahayaan na madawit at madamay yung ating mga kabataan. Pangalawa, hindi niya hahayaan na makasakit yung kanyang mga taga-suporta at masaktan yung kanyang mga taga-suporta mga kababayan. Kaya ang problema lang kasi, ang ipinatupad ng ating mga kapulisan yung kanilang trabaho, pero parang ang dating mga kababayan, parang kasalanan pa ng ating mga kapulisan na pumunta doon mga kababayan upang iserve yung arrest warrant laban po dito kay Quiboloy. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Kinwestiyon na rin ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at arestuhin sana si Pastor Apollo Quiboloy sa Davao nitong Lunes. Gini VP Sara, dapat daw tiyakin ng mga otoridad na nire-respeto nila ang mga inosenteng sibilyan. Kung mag-implementa ng mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Kita nyo? Ikaw, VP Inday Sara Duterte, kung ikaw ay talagang may malasakit sa ating mga kababayan, dapat manawagan ka na sumuko na si Quiboloy. Kung talagang may malasakit ka, kung talagang sinasabi mo na dapat respetuhin, tingnan din yung mga sibilyan, dapat unang-una, kung may malasakit ka dun sa mga sibilyan, mananawagan ka sa mga interview sa iyo na sumuko na itong si Pastor at wag nang pahirapan ang ating mga kapulisan na hanapin etong si Pastor. Kasi mga kababayan, hanggat hindi sumusuko etong si Pastor at hanggat nagagamit ni Pastor yung kanya mga taga-suporta, madadamay at madadamay po yan. Sa ayaw at gusto ng ating mga kapulisan, madadamay at madadamay po yan, lalo na kung patuloy na ginagamit ni Pastor Apollo C. Quiboloy na pananggala yung mga kabataan at mga taga-suporta po niya. Kung malawak-lawak etong pangunawa ni VP Inday Sara Duterte, siya po mismo ang mananawagan sa publiko na sumuko na or isuko na etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Anyway, pagpatuloy pa natin. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala ta kibaluon sa epekto ana. Simpleng warrant of arrest lang pala yun mga kababayan para kay VP Inday Sara Duterte. Sa bagay, ano pa nga ba naman yung aasahan natin kay VP Inday Sara Duterte? Mga kababayan, ngayong wala nga siyang komento sa issue ng West Philippine Sea pero dito nag-iingay sila. 'Di ba? Kaya sa susunod na eleksyon, tutukan ninyo yung mga tao, mga kababayan, na ganito po yung gawain. Na kapag ka napagkatiwalaan at inaluklok ng publiko, ang ginagawa mga kababayan ay taliwas sa interes ng sambayan ng Pilipino. Yung palang warrant of arrest na isi-serve kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay simple lamang po pala yun. Ngayon mga kababayan ay ang nilalaman ay yung isinampang demanda ng mga kababayan po nating maliliit na pobre na katulad po natin na sinasabi na nabiktima ng human trafficking, na nabiktima ng child abuse, na nabiktima ng sexual abuse mga kababayan. Diba kung titingnan po natin, yun pala ay simple lamang pagdating po kay VP Inday Sara Duterte. Kaya pala mga kababayan, kung makikita ninyo, kahit sobrang tindi na ng ginagawa sa West Philippine Sea ng mga Chinese mga kababayan, nananatili po siyang tikom ang bibig at tahimik at no comment. Yun pala, pagdating din sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na pag pobre yung kalaban at kaibigan nila, di umano, yung nasasangkot mga kababayan or yung akusado, simple lang pala na warrant of arrest. So ang tingin niya din mga kababayan siguro, kaya no comment siya pagdating sa issue ng West Philippine Sea, simple lang din na pangyayari yon. Na kung saan winawater cannon po tayo, kaya po nananahimik po siya. Ngayon kung titingnan natin mga kababayan, eto yung isang epekto na sinasabi ko sa inyo na kapag ka ang isang tao or yung isang lingkod na itinalaga ng sambayan ng Pilipino ay hindi para sa sambayan ng Pilipino yung interest, ganito po yung nangyayari. Pagdating sa national interest, tahimik. Pagdating sa isang taong akusado, napakaingay po nila. Mga kababayan, ano po ay pagpatuloy pa natin? Sa ilahang pagdako. Una nang tinawag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na excessive at unnecessary force ang nangyaring raid. Si Rico ang tumatayong property administrator ng KOJC. Pati si Senator Amy Marcos, personal daw nakita ang nangyari. Nataon daw na nasa Davao siya nang salakayin ng mga pulis ang mga ari-arian ni Quiboloy. Ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa air. Sayang din to si Senator Amy Marcos mga kababayan. Alam nyo, nalulungkot ako para kay Senator Amy Marcos kasi unang-una, saglip na tulungan niya yung sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga naabuso ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ay isa rin po siya mga kababayan sa nagpapalakas ng loob di umano nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Tingnan nyo naman mga kababayan kung ano yung komento
'Di ba? Parang ang dating ang masama pa yung ating mga kapulisan na pumunta po mga kababayan dun sa mga ari-arian itong si Pastor Apollo C. Quiboloy para iserve yung warrant of arrest. Anyway, pagpatuloy pa natin. Airport, nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Davao City naging pawang war zone. Iginiit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang operasyon. Tama! Yan, maximum tolerance pa raw ang pinairal nila. Yan ay kahit nakuhanan sa video ang pampubomba sa kanila ng tubig ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Recognizing the high profile status po ni Pastor Quiboloy at itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanyang mga followers ay minakapat po ng PNP yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga SAF. Hindi po sila gumante at naging mahimlahon po sila. Sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay hindi po sila gumalaw po doon. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Hindi ibinalita ng SMNI yung ginawa na pag-water cannon dun po sa ating mga kapulisan. Ano po, na pumunta dun sa mga ari-arian itong si Pastor Apollo C. Quiboloy para mag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging ipinakalat lamang po nila at ibinabalita po nila yung sila yung ape, mga kababayan. Pero hindi po nila ibinalita yung hindi magagandang ginawa ng mga tao na taga-suporta ni Quiboloy dito sa ating mga kapulisan. Ano po ngayon ay pagpatuloy pa natin? Kinondena rin ng PNP ang paggamit umano ng mga bata bilang pangharang ng Tama. sumakay sila sa Glory Mountain. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa nangyari. Nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin. Tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. Sa kabuuan, 6 ang dinala sa presinto dahil sa pag-atake sa mga pulis. Sa totoo lang, yung mga magulang ng mga batang nagamit dito sa pagprotekta kay Quiboloy, mga abno. Alam nyo kung bakit? Alam nyo delikado na nga, alam nyo akusado na nga yung tao at kailangan ma-serve sa kanya yung warrant of arrest, ginagamit nyo pa yung mga anak ninyo para protektahan yung santo ninyo. Hindi nyo ba alam na kung sakasakali na magkagulo, anak nyo din yung mapapahamak? Hindi nyo naisip yon? Si Quiboloy sitting pretty, pinapanood kayo. Tapos yung mga anak ninyo nasa peligro. Kaya yung mga magulang na member nitong KOGC na gumagamit ng kanilang mga anak para gawing pananggala kay Quiboloy, ano po, laban sa ating mga kapulisan, laban sa kamay ng batas, abay mag-isip-isip po kayo ng maraming beses. Kasi delikado po ang sitwasyon ng inyong mga anak kapag ka nagkagulo at kung sakasakali na magkagulo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nakawala naman sila kalaunan pero desidido ang PNP na magsampa ng reklamo. Ang kampo naman ni Quiboloy, sasagutin din niya ng kontrademanda. Lalo illegal daw ang pagpasok ng mga pulis sa mga ari-arian ng pastor. There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest. There is also a probable violation of Article 132, which is interruption of religious worship. The destruction of the fence can also constitute as malicious mischief. Nang tanungin naman ang abogado kung nasaan ang pastor, sinabi nitong hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa si Quiboloy. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty, but I communicate with his leaders every day. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kawawa yung mga bata, gamit na gamit. At ang ating vice presidente, gamit na gamit din siya, mga kababayan, nitong si Quiboloy. Kasi nga, di umano, pagdating sa istorya ng West Philippines sa pagdepensa natin sa sarili nating teritoryo laban sa China, mga kababayan, tahimik yung ating vice presidente. Pagdating naman po sa isyo, mga kababayan, ni Pastor Apollo C. Quiboloy, abay, mantakin nyo, isa po siya sa nangungunang-una na magdepensa di umano dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa balitang yan. Ngayon punta naman po tayo dito po sa isa pang balita na nakita natin na kung saan magdidemanda daw po etong si Digong. Nagkakasuhan daw po ang mga pulis na lumusob sa properties ni Apollo Quiboloy. Doon daw po sa Davao. So ngayon panoorin po natin itong balita na nakita po natin galing sa UNTV News. Ano po, i-play na po natin.
Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusob ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Hanggang madaling araw nitong Lunes, June 10, nilusob ng mga armadong pulis mula sa Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Tamayong sa Davao City, sa Samal Island at sa Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ito para magsilbi ng warrant of arrest kay religious group leader Apollo Kibuloy at iba pang kapwa niya akusado. Ayon sa dating Pangulo, bilang former Commander-in-Chief na sumusuporta sa PNP at AFP, ikinilulungkot nito ang kanyang naging desisyon. Bilang isa ring abogado, iginit ni Duterte na paglabag sa batas, trespassing at overkill ang ginawang pag-raid ng mga pulis dahil wala umano silang naipakita na search warrant. Hindi kasi mga kababayan, magsiserve kasi sila ng warrant of arrest. Ngayon mga kababayan, ang problema lang kasi, humarang yung mga taga-suporta ni Kibuloy at inabuso pa yung ating mga kapulisan. Winater cannon pa mga kababayan yung ating mga kapulisan. Ang pinakamasaklap pa nga kung iisipin po natin, ang sinasabi nilang overkill, hindi sa kanila yon. Kung hindi, sa mga kapulisan natin nangyari yon dahil kitang-kita nyo naman, may mga bidyong kumakalat di umano na kung saan may mga ginagawa pa sila sa ating kapulisan na talagang nakakasakit. Mga kababayan, ang pinakamasaklap pa nga doon, gumamit pa sila ng mga bata para maprotektahan lamang etong si Kibuloy. Yan nga po mga kababayan ang problema. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik ang mga ito. Pero pagdating sa pagdepensa at pag-aalaga kay Kibuloy ay talagang nananatili po sila mga kababayan at hindi po sila nagpapahuli pagdating sa usaping Kibuloy. Ngayon pa lang mga kababayan, sinasabi ko na po sa inyo, pagdating ng 2028 national election, abay mag-isip po tayo ng maraming beses sa muling pagsuporta sa mga ito dahil delikado po ang ating bansa kung sakasakali na mapapabalik po ang mga taong ito sa posisyon. Bakit mga kababayan? Kasi pagdating sa isang taong akusado may komento. Pagdating sa mga teritoryo natin at sa pagmamahal sa ating bansa, no comment po sila. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Binalaan din ito ang law enforcement agencies. Ang pinakamasakla pa dito, parang ang dating ang naapi pa mga kababayan yung mga taga-suporta ni Kibuloy na nangharas dun sa ating mga kapulisan. Parang ang dating, ang may kasalanan pa yung ating mga kapulisan na ang tanging gusto lamang naman na mangyari ay sundin yung trabaho na naiatas po sa kanila na ma-serve yung warrant of arrest laban po dito kay Kibuloy. Alam nyo sa nangyayari ngayon, parang minamaliit po ng kampo ni Kibuloy di umano yung lakas at puwersa ng ating kapulisan. Mga kababayan, ang pinakamasakla pa dito, sa totoo lang mga kababayan, pagdating sa mga katulad ni Kibuloy, parang napakahina po ng kamay ng ating batas. Yun po yung gusto nilang ipamuka sa atin, mga kababayan. Ano po, na hindi po natin kaya yung katulad po ni Kibuloy dahil nga ang nakaharang ay taong bayan at ang ginagamit hindi lang basta taong bayan kung hindi ang mga kabataan po mismo. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Na may mabigat na mga kapalit ang pagsunod sa illegal na utos. Una lang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Tama! Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, pag may warrant of arrest na kasi, kahit pasukin na yan, basta ma-serve lang yung warrant of arrest, mga kababayan, doon po sa isang taong akusado. Yun po yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang iginigiit po kasi nila dito, wala daw pong search warrant itong mga pulis na basta pumasok doon po sa pribadong property nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero pagkakaalam ko kasi, pagka meron ng arrest warrant,
parang kasama na po yung search warrant doon. Kasi ang mahalaga lang naman ma-serve yung arrest warrant doon sa isang taong akusado. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kitang-kita nyo naman doon sa video mga kababayan, di ba? Hindi sila pinapasok. Hindi pinapasok yung ating mga kapulisan. Ngayon mga kababayan, ano ang gagawin ng ating mga kapulisan para ma-serve yung arrest warrant doon sa isang taong akusado? So gagawa sila ng paraan para makarating sa taong yon na inaakusahan mga kababayan or akusado yung arrest warrant laban po sa kanya. Ano po, kaya kung makikita ninyo doon sa video na kumakalat ngayon, di ba hindi pinapasok ng kampo ni Kibuloy yung ating mga kapulisan. At yung mga kapulisan natin na nagtatangkang pumasok mga kababayan, ang ginagawa po nila hinahampas ng mga tao. Ano po na sumusuporta dito kay Kibuloy. So ngayon mga kababayan, ang dating kasi dito dahil nga kakampi nila itong si Digong at si Digong yung administrator ng property di umano nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, si Digong po yung gagawa ng paraan para daw po maidemanda yung ating mga kapulisan. Ano po ngayon, kung mapapansin ninyo, pagdating kay Kibuloy ang iingay nila. Ano po, gagawin nila ang lahat para lamang maipagtanggol si Kibuloy. Pero pagdating sa ating inang bayan, tahimik po sila, mga kababayan. Sinasabi nilang mahal. Mahal nila ang ating bayan, pero pagdating sa usapin na teritoryo na ipinaglalaban po natin, tikom yung kanilang mga bibig. So anong tawag doon? Kaplastikang pagmamahal. Ano po sa ating inang bayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan etong si Senator Robin Padilla ay mag-aaksaya ng pera ng bayan, ano po at oras ng sambayan ng Pilipino para lamang maipagtanggol etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Bakit mga kababayan? Eto, basahin po natin etong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto masasabi ko dito walang kadala-dala yung kampo ni Duterte. Napuna na nga at nabatikos etong si Bato dahil dun sa walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks, mga kababayan. Ngayon naman, eto ang sabi dito sa balita galing po sa 1PH. Sabi dito mga kababayan, gustong paimbestigahan ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado ang umano'y unnecessary and excessive force ng PNP sa nakaraang tangkang paghain ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy sa ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ kay OJC sa Davao City noong June 10, 2014. In serving warrants, law enforcement should take into consideration the totality of the situation at hand, which should not in any way violate the dignity of person, ani ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla. The revised PNP operational procedures dictates that in the lawful performance of duty, only necessary and reasonable force should be used to accomplish task of enforcing the law and the maintaining peace and order. Dagdag pa nito. Yan po yung sabi ni Senator Robin Padilla. Tingnan nyo itong mga to. Si Sara no comment pagdating sa West Philippine Sea. Si Robin Padilla wala ding komento pagdating sa West Philippine Sea. Pero pagdating dito kay Kibuloy, pag-aaksehan ninyo ng panahon na magkaroon ng hearing, magkaroon ng pondo, magamit ang pera ng taong bayan para ano? Para ipagtanggol si Kibuloy. Anong mapapala ng sambayan ng Pilipino? Diyan sa hearing na isasagawa mo at gusto mong isagawa, Senator Robin Hood Padilla. May mapapala ba dyan ng sambayan ng Pilipino? Interest ba yan ng sambayan ng Pilipino? O kagustuhan nyo lang yan dahil gusto nyong protektahan si Pastor Apollo C. Kibuloy? Aba, Senator Robin Padilla, baka nakakalimot po kayo. Kung hindi dahil sa sambayan ng Pilipino, hindi ka maluluklok bilang senador. Diyan sa posisyon mo, sana magtrabaho ka ng naaayon sa interes at gustong mangyari ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi yung para sa isang tao lamang yung ginagawa mo. Alam mo, ayaw ko sanang sabihin, Senator Robin Padilla, na di umano parang ang nangyayari, hindi ka senador ng sambayan ng Pilipino. Parang ang nangyayari ngayon, senador ka ni Kibuloy. Pagdating sa isyu ng mga teritoryo natin, tahimik ka at minsan may pahapyaw ka na pagkontra sa sinasabi ng ating presidente. Lagi mo sinasabi na susuportahan mo lahat ng hakbang ni PBBM. Pero parang mali ata po yung ginagawa nyo po ngayon. Parang taliwas ata sa interes ng sambayan ng Pilipino yung ipinaglalaban ninyo. Diba kala ko ba para sa taong bayan? Kala ko ba aksyon hindi drama sa Senado? Pero parang ang nangyayari ngayon, bukod sa drama na nga sa Senado yung ginagawa mo, yung interest mo para sa isang tao lamang.
Ayaw kong sabihin, pagdating ng araw, natuta ka ni Kibuloy. Hindi ka para sa masa, hindi ka para sa tao. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, tingnan nyo kung anong ginagawa ni Senator Robin Padilla. Tingnan nyong mabuti kung ano yung ginagawa ng isang senador na pinagkatiwalaan natin at inaluklok natin sa posisyon at nanalo ng walang kahirap-hirap mga kababayan dahil sa sumanib siya at nakisama siya kahit nga saling pusa mga kababayan dun sa unit team. Pilit pa rin po siyang nanalo, nag-number 1 pa nga dahil nga dun sa pangako niya na federalism na hanggang ngayon hindi niya pa natutupad. So ngayon, lahat ng ipinangako ni Senator Robin Padilla taliwas dun sa ginagawa niya ngayon. Ano po, dahil unang-una, ang atensyon po ata ni Senator Robin Padilla ay nakatuon sa pagprotekta di umano dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy kasi masyadong halata Halata do yung ginagawa niya. Una, nung hearing ni Senator Risa Hontiveros, nag-object siya. Nangalap ng mga perma para protektahan at maipagtanggol si Kibuloy. Pangalawa mga kababayan, eto gusto mo pang pag-aksehan ng panahon? Saglit na mag-isip ka ng batas na makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino? Kasi ang pagkakaalam ko, di umano parang wala ka pa na ipapasang batas. Senator Robin Padilla, dapat mag-isip ka ng mga batas na maiipasa mo na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung pag-aaksehan mo ng panahon, yung walang kakwenta-kwentang kaso ni Kibuloy. Uulitin ko po ha, hindi po yan problema ng sambayan ng Pilipino na dapat problemahin ng isang senador. Yan po ay personal na problema ni Pastor Apollo C. Kibuloy na dapat siya po ang humaharap niyan. Hindi po nakikialam yung mga senador at hindi po nakikialam yung vice presidente ng bansa at yung dating presidente ng bansa. Uulitin ko, ang inirereklamo dyan si Kibuloy, hindi yan interes ng sambayan ng Pilipino. Ano po, biruin nyo ha, pag-aaksehan pa niya, gusto niya pa magkaroon ng investigasyon, hearing sa madalit salita, dyan sa Senado. Yung gentleman's agreement nga, hindi nyo pa maumpisahan. Tapos gusto nyo unahin pa ito? Gusto nyo paimbestigahan pa agad-agad yan? Diba? So anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan sa balitang ito na gusto na naman di umano di umano na mag-aksaya ng pera ni Senator Robin Padilla para maimbestigahan yung nangyari na pagpunta ng mga pulis doon sa mga property po nitong si Kibuloy para maghain ng arrest warrant. Ano po mga kababayan? Ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at ngayon pupunta na po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, meron pong sinopla etong si General Manager Mel Robles na isang grupo po na nagsampa di umano ng demanda na graft and plunder mga kababayan dun sa mga opisyales ng PCSO. So ang sabi po dito, PCSO slump graft yarn. Sabi ng OP, green-lighted rules sa iloto. Mga kababayan, ngayon basahin po natin na itong nilalaman. Inilarawan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO noong Martes, Hunyo 18, nakadudadudang at lubos na kadudaduda ang reklamo na graft at plunder na inihain sa ombudsman ng isang grupo na tinatawag ang sarili nitong FPJPM laban sa ilan sa mga matataas na opisyal nito na kaugnay sa iloto agreement ng ahensya sa isang pribadong kumpanya. Sabi pa dito, sa isang panayam ipinaliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na inaprubahan ng Office of the President o itong OP ang technical rules sa betting platform ng ahensya na kinabibilangan ng iloto. So sa madalit salita, aprobado po yan ni PBBM. Alam po yan ni PBBM at pag alam po yan ng ating presidente, yan po ba ay legal or illegal? Mga kababayan, syempre legal po yan kasi ang pinapalabas po nitong grupo na nagdemanda kay General Manager Mel Robles na nagkaroon daw po ng plunder mga kababayan dun sa iloto. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, ipinaliwanag ni General Manager Robles ang PCSO ay nagsasagawa ng iloto alinsunod sa otoridad na ibinibigay ng Office of the President or etong OP noong 2021 dahil mayroon itong sapat na otoridad at nasa mas magandang posisyon upang suriin at aprubahan ang mga technical na alituntunin nito sa mga platform ng pagtaya para sa pinakamababang technical na kinakailangan para sa mga laro sa PCSO.
Sabi pa dito, ang patunay ng OP bilang isang aksyon ng ehekutibo ay nananatiling wasto hanggang sa amyendahan, bawiin o palitan ng otoridad na nag-i-issue nito. Itinuturo niya. Sabi pa dito, mukhang makatarungan, idinagdag niya ang pagsasagawa ng iloto ay alinsunod sa payo ng Statutory Council ng PCSO, ang Office of the Government Corporate Council o retong OGCC, na natagpuan din ang Memorandum of Agreement na may petsang Agosto 30, 2023 kasama ang Pacific Online System Corporation. Sabi pa dito, nilinaw na ng OGCC ang anumang paninindigan nito na ang mga pagsasalang-alang sa patakaran ay humihiling ng pagbabayad ng mga komisyon sa anyo ng mga makatuwirang gasto sa isang rate na nililimitahan ng PCSO Board of Directors ayon sa maayos nitong desisyon sa negosyo. Sabi pa dito, kwalipikado si GM Robles na ang iloto ay isang ehersisyo ng mahusay na paghatol sa negosyo ng lupon upang mapataas ang mga kita sa benta sa pamamagitan ng pagpapalawak ng merkado para sa mga laro ng PCSO gamit ang online at digital betting platforms. Kasi nga naman mga kababayan, napakalaki talaga ng naiitulong ng iloto. Kasi meron tayong mga kababayang Pilipino na tinatamad din mga kababayan. Let's say, tinatamad silang pumunta ng mga outlet para tumaya ng loto or di kaya naman maglaro ng ibang games mga kababayan. At dahil nga meron ng iloto ngayon, mas napapadali mga kababayan yung pagtaya ng ating mga kababayang Pilipino. So parang ang pinapalabas ng grupo, meron daw pong pagnanakaw or dayaan na nangyayari doon daw po sa iloto mga kababayan, at parang pinapalabas din nila na hindi po yan aprobado ng ating presidente. So ngayon, maliwanag naman po na sinasabi dito na yan po ay alam at aprobado ni PBBM. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, katulad nito upang madagdagan ang mga kita sa benta, ang PCSO Board sa pagpapatupad ng maayos nitong paghuhusga sa negosyo ay naunang inaprobahan ang pagtaas ng minimum na garantisadong halaga para sa mga papremyo ng jackpot para sa mga laro sa loto upang mapataas sa mga kita sa benta. Dahil dito ang hakbang ng PCSO Board ay nakabuo ng 879 million sales revenue net o price countercharge. Ito tulad ng inihayag ni General Manager Robles na pinag-iisipan nila ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga nasa likod ng inilalarawan niyang malinaw na smear campaign laban sa ahensya at sa mga opisyal nito. Yan po yung sabi dito. Ibig sabihin, aaksyon etong si General Manager Robles para idemanda rin yung mga naninira po dun sa kanilang ahensya. Sabi pa dito, sa naunang pahayag sa media, sinabi ni General Manager Robles na ang mga reklamo ay napalitan na ng mga kaganapan dahil inaprubahan na ng OGCC ang kasunduan. Ibig sabihin, dumaan sa legal. Nagtataka siya kung bakit hindi kasama ang nakaraang pamunuan sa mga reklamo na nagtutulak sa kanya na magteorya na ang kaso ay pinasimulan ng dating tagapangulo. Nakakalungkot na nagsampa ng reklamo ang FP-JPM nang hindi naiintindihan ang MOA PCSO na pinasok sa isang service provider. Kaya nga mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung titingnan nyo mabuti ha, ang idinidemanda nitong grupo na FPJPM ay eto pong si General Manager Robles at yung iba pa ng mga opisyal na sinasabing nagnakaw. Pero hindi ba nila naisip mga kababayan na dapat kasama din doon sa kanilang demanda yung dating tagapamuno ng PCSO? Dahil kung tutusin, gaya nga ng paulit-ulit na sinasabi ni General Manager Robles, yung mga problema sa PCSO, yun po ay nadatnan lamang po niya. Hindi pa siya yung taga-PCSO dati. Kaya nga kung mapapansin nyo, sa mga interview sinasabi po niya yan. Ngayon ang problema po kasi mga kababayan, parang ang dating, kasalanan pa ni General Manager Robles na ayusin niya yung mga nadatnan niyang problema dito sa PCSO at tulungan niya na mapaangat ang kita ng PCSO para makatulong po sa ating gobyerno. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ang aming kasunduan ay hindi pinal hanggat hindi kami nakakakuha ng isang aburableng desisyon mula sa OGCC. Sabi niya, binigyan din niya lahat ng isyo na binanggit ay nalampasan na ng mga kaganapan dahil binigyan na ng OGCC ang PCSO ng paborableng pagsusuri
sa kontratang aming pinasok. Isa itong matinding misrepresentation ng mga katotohanan na pinaghihinalaan namin ginawa ng dating chairman na nakakagulat na hindi kasama sa reklamo, mga kababayan. So maliwanag naman, bakit nga naman laging si General Manager Robles yung pinag-iinitan ngayon? Bakit hindi ninyo, kung talagang gusto ninyo magreklamo, magdemanda, bakit hindi ninyo idemanda rin yung dating chairman? Kasi ang ginagawa lang naman ngayon ni General Manager Robles, inaayos niya yung mga naging problema sa PCSO na nadatnan po niya, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin, mga kababayan, kung ano nga ba yung sinabi ng isang abogado, mga kababayan, patungkol po dun sa ginawang pagsasampa ng reklamo laban po dito sa mga opisyales ng PCSO. Sabi po dito, dating PAGC, Commissioner Conti, kaso ng PCSO ay dapat batay sa ebidensya, hindi lamang mga akusasyon. Kasi nga naman yung sinasabi ng ibang grupo, puro salitaan lang, puro accusation lang. Sinabi ni attorney, si Nicasio Conti, dating commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission sa isang panayam, ay naglatag ng pundasyon para sa kanyang paninindigan na idiniin ang pangangailangan ng isang ebidensya basis sa diskarte sa kaso ng PCSO. Tinatanggihan niya ang paniniwala sa pagsasampa ng mga singil batay lamang sa mga paratang na walang batayan na binibigyan din ng pangangailangan para sa konkretong patunay upang patunayan ang mga claim. Tingnan nyo mismong abogado na po yung nagsasabi na tinatanggihan niya yung mga paratang at yung mga paniniwala no nagrereklamo batay lamang po, mga kababayan, dun sa kanilang mga salita at walang konkretong batayan or ebidensya. Mga kababayan, sa madalit salita, yung nagrereklamo po at nagdidemanda laban po sa PCSO, wala silang matibay na ebidensya para idemanda na plunder at graft yung mga opisyales ng PCSO. Sabi pa dito, pinapaliwanag pa niya ang mga panganib ng pagpapahintulot sa mga personal na karaingan na humihimok ang mga legal na aksyon na nagsusulong para sa isang nasusukat at layunin na pagtatasa ng ebidensya bago itabla ang mga akusasyon. Tama nga naman, kasi bago ka dapat magdemanda, dapat may solid kang ebidensya na talagang magpapatunay na si ganito ganyan nagnakaw talaga, mga kababayan, at talagang sangkot sa pagnanakaw sa PCSO. Dapat ganon yung ginagawa nila. Kaso ang problema, yung mga nagdidemanda laban po doon sa mga opisyales ng PCSO ng plunder, mga kababayan, puro salita lamang po ata yung daladala. Ano po, puro accusation, puro pag-aakusa, mga kababayan. Sabi pa dito, eto pa sinabi ni attorney, binigyan din ni Conti ang kahalagahan ng pagbabase sa mga kasong graft at katiwalaan sa matibay na ebidensya ng mismong tiwaling gawain, hindi basta-basta magsasampa ng kaso dahil sa kawalan ng kasiyahan. Dapat mayroong matibay na batayan para sa reklamo. Kung walang umiiral ang mga institusyon ng gobyerno na kinakaladkad sa mga ganitong isyo, ay dapat igalang lalo na mga bumubuo ng mga pondo para sa mga gawaing kawang-gawa, sabi niya. Kasi nga alam natin, mga kababayan, na talagang ang PCSO, isa sa sangay ng gobyerno na nag-aakyat ng pinakamalaking kita. Hindi lamang po, mga kababayan, basta nag-aakyat ng pinakamalaking kita, kung hindi, takbuhan din ng mga kababayan nating mahihirap dahil sila po yung isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na gumagawa ng kawang-gawa. Ano po, ngayon kung mapapansin nyo, maliwanag naman yung sinasabi dito ni attorney na dapat talaga kung magdidemanda sila, kung ididemanda nila yung mga opisyales ng PCSO na sinasabi nila na sangkot sa katiwalian, dapat may solid evidence. Hindi po dapat puro hearsay lang at hindi po dapat puro kwentong barbero lang. So sabi pa dito, basahin pa natin, paggalang sa institusyon, binigyan din pa niya ang pangangailangang igalang ang mga institusyon ng gobyerno na kasangkot sa pagbuo ng mga pondo para sa mga layunin ng kawang-gawa tulad ng PCSO. It is unfair sa mga public official na naiulat na kakasuhan. Ganoon lamang mga paratang sa kasamaang palad sa mata ng publiko, nakikita na silang nagkasala. Ang proseso ay tumatagal ng mahabang oras upang i-dismiss. At kapag nangyari ito, ang publiko ay hindi na interesado. Ito ay hindi makatarungan. Kasi nga naman, yung ginagawa po nila na basta pagdidemanda, oo, nagdemanda sila, iingay. Mababalitaan ng publiko.
Pero pag na-dismiss yung demanda na yun, sa tingin nyo maniniwala pa yung publiko. Sa tingin nyo mga kababayan, interesado pa yung publiko. Kaya nga yung ginagawa ng mga ganitong klase ng grupo na basta nagdidemanda nang wala naman sapat na ebidensya at puro salita lamang po, talagang hindi po yan makatarungan. Kasi pagdating sa mata ng publiko mga kababayan, oo mainit sa simula pero pagtagal, lumalamig din yan at hindi na interesado ang publiko. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, depensa ng PCSO. Muling pinagtibay ni PCSO General Manager Mel Robles ang legalidad ng mga operasyon ng PCSO na binanggit, ang mga pag-aaproba at pag-iendorso ng pamahalaan. Ipinagtatanggol niya ang mga madiskarteng desisyon ng PCSO na naglalayong paglaki ng kita na itinatampok ang positibong epekto nito sa kita ng mga benta. Konteraksyon laban sa smear campaign. Ito daw, bilang tugon sa mga walang basihang accusation o akusasyon, nangako ang PCSO na maghahabol ng legal na aksyon laban sa mga nasa likod ng kanilang binansagang kampanyang smear. Nangangako si Robles na ibubunyag ang mga individual na responsable para sa kahina-hinalang reklamo at gumawa ng naangkop ng mga hakbang upang mapangalagaan ang integridad ng PCSO. Mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ni Attorney Conti ay nagtatapos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kahalagahan ng isang batayan sa ebidensya na diskarte upang matiyak ang mga pagiging patas at itaguyod ang integridad ng mga pampublikong institusyon tulad ng PCSO. Nananawagan siya para sa isang masusing pagsusuri ng mga katotohanan bago gumawa ng mga accusation na nagtataguyod para sa katarungang may pag-iingat at angkop na proseso. Ayan, maliwanag naman mga kababayan. Kasi nga naman, yung accusation nila kay General Manager Robles at dun sa mga opisyalis ng PCSO na graft and plunder mga kababayan, katang isip, kwentong barbero, hearsay sa madalit salita, walang sapat na ebidensya. Kaya nasusupalpal po sila ng mga abogado mga kababayan kasi nga naman nag-aakusa po sila nang hindi po nila alam yung kanilang inaakusa. So maliwanag naman po dito na maghahabol ng legalidad ang PCSO. Ibig sabihin, magdidemanda po ang PCSO dun po sa mga nagdemanda po sa kanila. Ano po, dahil kung titingnan po talaga natin, kung walang basihan yung kanilang demanda, ibig sabihin accusation lamang po yan. Dito po kay General Manager Robles at sa PCSO. Mga kababayan, so kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Naniniwala ba kayo mga kababayan na dapat talagang maghabol ng legalidad etong PCSO dito po sa mga sumisira sa pangalan ng PCSO mga kababayan? At naniniwala ba kayo na walang kabunasan at walang katuturan yung isasagawa ni Senator Robin Padilla yung kanyang opinyon na imbestigahan etong panghaharas daw mga kababayan at pagpasok sa mga teritoryo nitong si Kibuloy? Mga kababayan, at naniniwala ba kayo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik etong si Inday Sara Duterte, pero pagdating sa pagtatanggol kay Kibuloy, napakaingay? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo dito po sa mga balita na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-like ng ating mga video at hindi po nakakalimutan mga kababayan na mag-iwan po ng inyong mga komento dito po sa ating comment section. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-subscribe at wag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.